Tama, tayo po'y malakpak sa ating Panginoon. Amen. At tayo po'y malayang makakaupo, mga kapatid. Masarap talagang magpuri sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Medyo maluwag tayo, mga kapatid. So, it means na mas madali tayo makakapag-focus. Amen. Kasi wala tayong masyadong katabi. Yan. Wala masyadong mandadaldal sa atin. So, sabihin natin, ako po'y makikinig. Amen. Ang salita ng ating Panginoon. So, kaninang umaga, lakas ng ulan, ng mga nakaraan, mga kapatid. So, sabi ko, bahala na si Lord. Yan. So, sabi ko, marami rin sa atin mga may sakit, mga kapatid. So, patuloy nating ipag-pray. Labi may ubo sipon. Pag-pray natin na ang ating po mga kapatid na masama pakiramdam ay gumaling. At pag-pray din natin ating mga sarili na hindi po tayo mahawa. Amen. Praise God. Mahirap magkasakit. Lalo sa time natin ngayon. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that know their God shall be strong and do exploits. Let's dissect and expose this verse, mga kapatid. Hallelujah. This is just a simple message, short message, mga kapatid. If you let me. Kung hindi nyo kainayaan, mga kapatid, baka umabot tayo ng lumagpas tayo ng alas 12. Amen. Praise God. So, makinig tayo. Upon reading upon these verses, mga kapatid, this verse, we can see that there are two kinds of people mentioned in this verse. In this text. Number one, those who do wickedly against the covenant. Amen. And pangalawa, those who know their God. Dalawang klase ng tao na parang ini-imply dito. Una, yung mga wicked na hindi sumusunod or they do wickedly against the covenant. When we say covenant, it is the law or the word of God. Para mas madali natin magets. And yung pangalawang klase ng grupo ay those people who know their God. And it implies, mga kapatid, sa verse na ito, although hindi talaga explicitly na sinasabi, those who do wickedly are the people who don't know God. And nor even trying to know Him more. Kaya nga sila ay gumagawa ng masama because they don't really know God or they are against the covenant or the word of God. And these kinds of people shall be corrupted. And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries, ang sabi ng verse 32 ng Daniel chapter 11. These kinds of people shall be corrupted. When we say corrupted, they will be polluted, not pure, dishonest, godless, at sila po ay ma-corrupt sa pamagitan ng flatteries. So, madaling salita ay smooth words. Okay? Smooth words. Itong mga taong to ay madaling madadala ng mga magagandang mga salita. Okay? So, especially sa time natin ngayon, hindi lamang sa time nito, ay marami ang nakokorrupt dahil sa naimpluwensyahan ng ibang tao sa pamagitan ng salita. 1 Timothy chapter 4, verse 1 says, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, many Christians nowadays are easily deceived with smooth words. Pwede ka palang madaya sa pamagitan ng flatteries or ng salita na nanggagaling from unsaved peoples like kahit sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, etc. Okay. So, many ngayon ay nadadala sa mga sinasabi ng ibang tao
and they do against the covenant of God. Sasabihin nila, okay lang naman yan, kahit minsan hindi ka, ba't lagi ka na nagsisimba? Isa naman, mag-bakasyon ka naman. So flatteries, no? Parang hinahawa ka. And some of us starts to compromise their belief due to peer pressure, especially sa mga kabataan. Okay? Na pe-pressure sila and thus they are corrupted or nagiging dishonest na or napupulot na yung kanilang mind dahil sa mga taong nakapalibot sa kanila at madali silang nadadala. Okay? Nakakalungkot kasi ang pinaka malakas na part ng church or sinasabi natin backbone ng church ay youth. Amen? Doon tayo nagkakaroon ng kalakasan. Ayun yung madalas na kumikilos at gumagawa, mga kapatid. At yan din ang departamento na mabilis makakay ng kaluluwa sa kanilang mga friends. At the same time, yan din ang departamento or sa church na mabilis din maagaw ng kaaway. Kasi alam ng kaaway na sa youth ay doon yung kalakasan. Amen? And papansin natin mga kapatid na most of the youth ay madalas ma-impluwensya ng peer pressure. Dahil kung ano ang gusto ng sanlibutan, yun din ang nais nila. Okay? Nadadala ba ng flattering words na sinasabi dito and they are not, di na realize na they are doing against the law of God or the Word of God. Ba, di naman siguro masyadong masama yan. Okay lang naman na gawin natin to eh. Kahit na hindi lang sa youth, mga kapatid, kahit sa mga nanay, tatay natin na minsan nadadalas tayong ma-impluwensyahan sa pamamagitan ng mga smooth talks. Nasubukan niyo na ba ang makausap ng isang tao na merong magandang mga pananalita na para bagang na sisway tayo sa ating paniniwala? Sisway tayo na, di, minsan lang naman. O, tingnan mo, kikita tayo dito. Isang Sunday lang. Isang Sunday lang naman. Kikita tayo. Sige na nga. Na-compromise na yung commitment mo sa Panginoon na every Sunday. Na nadungisan or na-corrupt or na-pollute. Siguro isang beses lang naman eh. Sige, subukan ko. The following Sunday, yun na naman. Oh, di ba? Okay, di ba? Isang mga dali natin. So, example lang yan mga kapatid, and there are times na sa ibang bagay tayo po ay nadadala sa smooth talks. Okay, smooth talks. At na-compromise yung ating mga paniniwala. Pero sabi ng Bible, they that know their God. Yung isang bahagi. Isang bahagi, yung they do against the commandment of the law. Or the covenant. Pero di tayo mag-focus sa mga taong nakilala sa ating Diyos. The people that know their God. Amen. Marami na sa time natin ngayon, in the latter times, they will depart from faith because marami ang seducing spirits. Ano yung seducing? Yung mga nang-aalok? Ano ba yung nang-aakit? Yung mga seducing spirits, galing din yon sa demonyo, mga kapatid. Okay, it's seducing spirits and doctrines of devils. Pag inaakit ka, nilulure ka sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, unti-unti kang dinadala doon, mga kapatid. At tayo po ay nagpapa-apekto, ay inaapektuhan ka ng demonyo. Sa mga, ingat tayo mga kapatid, no? Especially sa mga youth. Yan, i-direct natin sa mga youth. Hindi lang sa mga youth, no? Sa lahat. Yan, kasi youth lang emphasis ko kasi marami talaga sa mga youth na dadala eh. Nadadala sa, malakas ulan, eh. Huwag muna tayo magsimba ba? Pahinga muna tayo, malamig eh. Minsan lang naman, next week, wala namang ulan eh. Paano pag umulan ulit next week? Dito lang tayo, masarap mag-relax. But they that know their God shall be strong and do exploits. Amen? Alam niyo ba, ang pinaka-greatest na knowledge na pwede nating malaman
is the knowledge of God. Ang pinakadakila at pinakamaganda na kailangan nating malaman ay ang pagkaunawa kung sino ang Diyos. The knowledge of God. Kilala niyo si Ernie Baron? Ano yung kanyang motto, mga kapatid? Ano yung motto ni Ernie Baron? Knowledge is power. Knowledge is power, mga kapatid. Kung ang karunungan ay isang kapangyarihan, how much more if you know God? Amen. Amen? It is power. Knowing God, ang tutukoy ko na knowing God dito is not second-hand information. Okay? It's not about knowing about God. It is knowing Him through personal experience. Not only about, you heard about Him, but you know Him personally. Okay? Hindi ka raw agad-agad masusway, katulad ng taong yung mga taong na nakokorrupt, because you know Him. You don't only know about Him, but you know Him. Magkaiba yung you heard about Him, tsaka you know Him personally. Madali kasi I heard about God. Okay? But to know Him personally is a different thing. Amen? Amen. May tatlong bagay na sinusot at hinahanap ng tao. Kumbaga, yung kanilang hinahabol. At ito ang mga tatlong bagay na hinahabol ng tao. Tingnan natin, familiar kayo dito eh. Unang-una, di ba, yung power. Tama? Power. Ano pa iba? Yung hinahabol ng tao. Fame. Riches or pera. Tama ba ako? 3 things men sought after. Power, fame, at saka riches. But if we're going to look in Jeremiah chapter 9, 23 to 24, if you're going to post, mga kapatid, ito po ay in-address na ng ating Panginoon. Pwede ba nating ma-post yan? Ang sabi dyan, Jeremiah chapter 9, 23 to 24, Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Tatlong bagay na hinahabol ng tao eh. Fame, power, riches. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag daw tayo mag-glory sa mga bagay na yan. Kundi, but let him that glorieth glory in this, that he understands and know me. Bukod sa tatlong bagay na yon, ang pinakadakila ay ang makilala siya. Amen? Know me, that I am the Lord which exerciseth judgment, loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things, ang sabi ng Panginoon, I delight, saith the Lord. If we want the Lord to be delighted with us, kailangan natin siyang makilala. At hindi lamang makilala dahil merong nagsasabi, katulad nito, pinapakilala ng Panginoon, kundi makilala mo siya personal sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Amen? And this is the greatest knowledge that we can acquire. Alam niyo ba, yung pagkakilala sa Panginoon is hindi natatapos. Kasi si Lord ay infinite. So every time, every situation, meron siyang, makikilala mo siya, every situation na nangyayari sa buhay natin, meron siyang nais ipaalam. Okay, Revelation. Sabi dito, they that know their God shall be strong. Kung nais nating maging matibay sa pagkakilala sa ating Panginoon, it depends upon knowing Him. Our stability in our faith depends upon knowing Him. Kung sino siya. Mas kilala natin siya, mas matibay ka sa pananampalataya. Mas stable ka. And the more you are stable, the more you know God. Tiwala ka na sa Kanya kahit anong sitwasyon na yung kinalalagyan. Sino yung mga di ba yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, yun yung mga taong
kilala mo. Hindi ka kagad magtitiwala dun sa taong hindi mo pa kilala. Hindi mo pagkakatiwalaan niya ng iyong, sige Brad, iwan ko muna yung sasakyan ko sa'yo. First time mo palang nakilala, binigyan mo na ng hindi, di ba? So magtitiwala ka sa mga tao na kilala mo na. Alam mo na yung ugali, alam mo na yung kanilang paano sila kumilos at gumalaw, pagkakatiwalaan mo yung mga taong yon. Amen. And the more we know Him, we know God, the more we trust Him. Kasi nga, mas nakikilala mo na siya. Kaya pala may mga times na hindi tayo ganun tiwala sa Panginoon kasi hindi pa natin kilala si Lord sa ganung sitwasyon. Amen? Magtitiwala tayo sa kaya nga minsan nagre-reveal siya sa atin eh. Ni-reveal niya kung sino siya sa atin. And during different times, iba ang kanyang pagkakilala. Alam niyo, si Lord gusto niyang mag-reveal sa atin. Gusto niya ipakilala ang kanyang sarili. Lalo sa, di ba sa Old Testament, mga kapatid, ilang beses niya pinakilala ang kanyang sarili? Ang daming beses. Alright. Yung salitang Jehovah. Jehovah, di ba? Nagpapakilala siya during sa time ng ating, sino dito may kasalatan? Umabot sa time ng walang-wala na. Yung wala ka na talagang pera. Pagtingin mo sa bigas mo, wala nang laman yung iyong kaba ng bigas, mga kapatid. During times of kasalatan, He is our Jehovah Jireh. God, our provider. During time of sickness, mga kapatid, nagkakasakit tayo, He is our Jehovah Rapha. The God that heals. Sa mga time na tayo po ay naguguluhan or walang kapayapaan, God wants to reveal Himself as Jehovah Shalom. Or God our peace, the Prince of Peace. Sa time na para bagang wala ng tama, naka-experience na kayo ng time na para bagang wala ng tama. Parang puro lahat mali. Okay? He is Jehovah Tsidkenu. God, our righteousness. Sa time na para bagang dami mong kaaway, wala nang nagro-rule, mga kapatid. He is Jehovah Sabaoth. He is the Lord of hosts. The Lord of the armies. Sa time na ikaw po'y nag-iisa na lang, time na nangungulila, He is our Jehovah Shammah. God is here. Hallelujah. Jehovah Ra'a, the Lord our shepherd. In the times of trouble, He is Jehovah Nissi, God our banner. Napansin niyo ba, mga kapatid, in every situation, God reveals Himself. Siya po ay nagpapakilala. Kaya may mga times na pinagdadaanan natin, pinapakilala niya ang kanyang sarili. Alright? Hindi ko alam yung situation niya, mga kapatid, but in every situation na ating kinalalagyan, it only means that God wants to reveal Himself. May times na hindi mo siya kilala as God, Jehovah Jireh, pero kilala mo siya as Jehovah Rapha. Kilala mo siya as Jehovah our healer. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na nagpapagaling sa akin, pero hindi mo siya kilala as Jehovah Jireh. Kaya pala may times na dadaling ka sa ibang sitwasyon, mga kapatid, na hindi mo pa naranas at hindi mo pa na-experience para ipakilala niya at pakita niya ang sarili niya sa'yo. Amen. Kasi maraming sabi sa atin, kilala ko na si Lord eh. Ang dami na akong pinagdaanan sa Kanya regarding sa experience ko. Ang dami ko nang alam sa ating Panginoon. Kilala ko na siya. Pero may times na merong isang point pa ng, sabi ng Panginoon, hindi mo pa ako kilala sa gantong sitwasyon eh. Hindi mo pa ako nakita kung paano kumilos sa gantong klaseng eksena. Kaya ang gagawin ko, dadaling kita doon. Hindi mo pa ako nakita. Kaya minsan nagugulat ka, teka, Lord, andito ka ba talaga? Hindi ko pa naranas tong gantong experience eh.
Parang first time ba to? Tagal-tagal ko na naglilingkod sa'yo, bakit ngayon lang to nangyari? Parang, yung pala mga kapatid, gusto magpakilala ng Panginoon sa'yo sa ganong klaseng sitwasyon. Hindi mo pa ako kilala sa ganong klaseng panahon eh. Papakilala ko. Ganon pala mga kapatid. And most of the time, tayo po'y nagugulat. Ang gusto lang pala ng Panginoon, gusto kong makilala mo ko ng lubusan. Amen. Kaya kapag may time na ganon mga kapatid, tayo po'y magpapasalamat sa Diyos, magpupuri sa ating Panginoon, dahil sasabi natin, Lord, one more time, mas lalo na naman kitang makikilala. Magre-reveal ka na naman sa buhay ko. Nagpakilala ka na sa akin bilang God our provider. Nagpakilala ka na bilang God our healer. Next time, ito naman, hindi ko alam kung paano, Lord, pero alam ko, ikaw po ay nasa likod ng aking sitwasyon at meron kang gagawin. Amen? Hallelujah. He is the God of revelation. Hallelujah. And in many times, yes, many names, depending sa situation natin. Kaya nga ang Diyos, hindi nakabase sa anong sitwasyon eh. He is the God of all seasons. Di ba, merong ano nga ba yung sila kilalang title? The Star for All Season. The Star for All Seasons. Ibig sabihin, kahit anong eksena, kahit anong category, siya ang nagsashine. Same thing with our God. Amen? Sa anumang sitwasyon na ating kinalalagyan, He is the God of all seasons. He is the star, actually, of all seasons. Amen. Hallelujah. At doon natin mas lubos na makikilala ang ating Panginoon. If meron tayong prayer, Lord, gusto ko tayong makilala. Nagpe-pray ba kayo? Alam ko nagpe-pray tayo ganyan eh. Pray kayo, Lord, gusto pa kitang makilala. So, gagawin ng Panginoon na, sige, gusto mo ako makilala, ha? Okay, prayer mo yan eh. Sige, paano mo makikilala ang Panginoon kung hindi ka dadalhin sa ganong sitwasyon? Di ba? Paano mo makilala si Lord na siya ang Diyos na nagpapagaling, hindi ka nagkasakit? Tama, di ba? Paano mo makilala si Lord na provider kung hindi ka nawalan? Siyempre, madalas nating narinig, Lord, alam natin na He is the God our provider. God our provider. Yes, alam natin. Yes, alam natin. You only heard about Him, about being God, the provider. Lagi kang meron. Kasi lagi kang meron eh. God our provider. Talagang God our provider, laging meron. Dumana sa point na tinanggal talaga ni Lord. Winala niya talaga lahat ng meron ka. Wala ka ng ibang source ng pagkakatiwalaan, ng pagkukunan mo, kung hindi siya na lang talaga. Doon talaga natin totally lubusang maunawaan na si Lord ang provider kapag siya po ang nagbigay ng kaloob sa atin nang walang-wala na talaga tayo, mga kapatid. Hindi ba? Praise God. Kaya, itong lifetime natin, itong short time sa mundong ito, mga kapatid, naniniwala ako, bawa si Tatay Ray, 70 na, mga kapatid. Amen. Hindi pa rin tapos si Lord magpakilala sa Kanya. Hindi natatapos yun na, tagal na ako sa Panginoon, marami na akong alam. No. Sa bawat eksena, sa bawat hakbang, o sa bawat paglakad natin sa ating Panginoon, hallelujah, sa ating paglago sa Kanya, laging nagre-reveal si Lord. If we can understand, if we will, kapag atin lang pagbubulay-bulayan, mga kapatid, kung anumang sitwasyon natin ngayon, anumang kinalalagyan mo ngayon, kapag naunawaan natin, nakasama natin si Lord, or nandiyan si Lord sa sitwasyon natin, hallelujah, hindi tayo mangangamba, hindi tayo magugulat, hindi tayo maalala, kasi alam natin na may control si Lord, hallelujah, at tiwala na tayo sa Kanya. Hallelujah. They that know their God shall what? Shall be strong. Lord, tiwala na ako sa iyo. Kilala kita sa gantong sitwasyon eh. Ito, hindi pa kita kilala sa gantong sitwasyon, pero magtitiwala pa rin ako. Pagkakatiwalaan kita,
Amen? Hallelujah. At gusto niya ipakilala sarili niya. Lagi niyang pinapakilala actually ang sarili niya. At ang pinaka-greatest manifestation niya, mga kapatid, siya po ay nagkatawang tao sa laman. Hallelujah. At siya po ay nakilala natin bilang ating tagapagligtas. Hallelujah. Tagapagligtas saan? Sa ating mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, kasalanan, and everything na ating nagagawa. He is our Savior. They that know their God. Itong kwento na to, mga kapatid, itong verse na to, nasulat yan or nangyari yan before Old Testament and New Testament. Sa kalagitnaan. Sa time ng mga Maccabees. Alright? At yung Roman Empire during that time ay ayaw niya sa mga Hudyo. Ayaw niya sa Hudyo kasi mga Hudyo naniwala sa isang Diyos eh. Turo kanina ni Brother Billy. Iwala sila sa isang Diyos. Ayun, ang gusto niya, during that time, yung mga emperor, gusto nila sila ang pinaka-powerful. Sila ang pinaka-Diyos. Kung meron pang ibang Diyos, ayaw nila yun. So, ang ginagawa niya, nilulure niya o pinaflatter niya, inismutok niya yung mga Christians, yung mga Jewish nun, para hindi maniwala sa isang Diyos. Alright? But sabi doon, mga kapatid, they that know their God, yung mga Hudyo na talaga nakakilala, mga kapatid, ay mas lalong lumalaban. Mas lalong pinaninindigan yung kanilang mga paniwala. At sabi dito, will do exploits. Or, sa madaling salita ay kabayanihan. Will do. Pag sabi mo will do, gagawin. Alright? Lagi ko itong naririnig eh. Pero siguro sabihin ko na rin. Gusto nyo gulatin yung mga ka-churchmate nyo, mga kapatid? Yung mga walang believe sa inyo? Gulatin nyo sila, mga kapatid. Magsimba kayo, linggo-linggo. Agahan nyo sa church. Yan. Magugulat talaga yan, mga kapatid. Gulatin niyo sila, yung mga walang believe sa'yo. Magpuri ka sa Panginoon. Teka, di nag-worship to. Ba't biglang nag-worship siya? Gulat sila, gulat. Kapatid. Walang believe, ha? Now, we're doing this because we know our God. We will do exploits. Walang pakialamanan. Amen? Hindi dahil gusto mo magpabilib, mga kapatid. Kundi dahil tiwala ka sa ating Diyos. Amen? Gulatin mo yung katabi mo. Magpalakpak ka sa Panginoon, sumamba ka sa Panginoon, magpuri ka at mag-respond ka sa kanyang mga salita. Amen? Ito mga istorya dito, nagulat sila, mga kapatid. Nagulat kay Maccabees. Sa mga grupo ng mga Hudyo kasi they were very courageous. They know their God. They know their God. Hallelujah. Kasi tayo minsan nagiging timid, no? Kasi kung parang ang feeling natin, kung ano ang pagkakilala sa atin sa loob ng church, feeling natin, yun na tayo all throughout. Kilala nila ako bilang ganito eh. Kilala nila ako bilang hindi masyadong napalakpak. So, panindigan ko na yun. Kilala nila ako bilang late. Panindigan ko na yun. Di ba? Kilala nila ako bilang hindi ako masyadong nakikihalubilo. Panindigan ko na to. Wala kayo sa buhay nyo. Pero they that know their God shall be strong. Hallelujah. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, yun pala yung nagbabago sa atin. Na hindi tayo mananatiling ganon, mga kapatid. Hallelujah. The more we know our God, the more na binabago rin yung ating pamumuhay, yung ating pakikitungo, at yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ka mananatiling laging late. Okay? May time na lagi kang late, mga kapatid, pero may time na nagugulat na yung ka-churchmate. Kasi lagi ka nang maaga, mga kapatid. Amen? Nagpupuri ka na sa Panginoon, tumatalong ka na, pumapalakpak ka na. Amen?
Praise God. Baka naman magbago naman yung iba. Sanay sila na maingay ako. Tatahimik naman ako. Baliktad naman ako. Now, everything we do is all for the glory of God. We'll do exploits. Kabayanihan. Sinong kilala niyong bayani, mga kapatid? Jose Rizal. Si Andres Bonifacio. Alam niyo ba may mga bayani rin sa Bible? Sino ang kilala niyong bayani sa Bible? Meron tayong Hall of Fame, di ba? Saan nakasulat? Hebrews. Hebrews chapter 11. The Hall of Famer, the heroes of faith. Paano sila naging stable, mga kapatid? Because they know their God. They shall be strong and do exploits. Gumawa ng mga kabayanihan. Huwag natin isipin yung kabayanihan is yung talagang mamamatay ako para sa iyo, Panginoon. Talagang gumawa ng eksena, no? Ano yung nalaman natin last week about being courageous? Obeying the Word of God. At tayo pa ay nag-obey sa Word of God despite ng mga sinasabi ng customs at sanlibutan ito, mga kapatid. Hallelujah! You will become hero. Magiging hero ka of faith. Hallelujah! Dahil pinanindigan mo ang iyong paniniwala sa salita ng Diyos. Hallelujah! At pagkakilala mo sa Kanya. Hallelujah! May mga tao nakatingin sa iyo, mga kapatid, hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. Yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Magugulat sila, yung commitment mo araw-araw sa Panginoon, patuloy mong ginagawa. Kahit Sunday, umulan, ang dami dito pumasok, basang-basa, mga kapatid, pero tuloy pa rin sa paglilingkod. Amen? Hallelujah. Hindi takot sa ulan. Yung ulan pa ang takot sa kanila. Tingnan mo, maraw na, mga kapatid. Hallelujah. Parang sinubukan lang talaga no? Tingnan ko kung sino ang mag-church. Paulanin ko ng umaga. Yung time na paalista talaga yung mga tao. Talagang sakto-sakto talaga, mga kapatid, no? Amen. So, you will do exploits. Alam niyo, mga kapatid, yung ating pagsunod sa Panginoon, yung ating pagsunod sa Kanya, hindi natin alam na nakakagawa na tayo ng mga kabayanihan. Hallelujah. Because we know, you know God in your situation. Ako, di ko kabisado yung kung ano yung talaga. Nagsasabi, may mga iba na nagkukwento, nagsasabi, pero yung mismong nararamdaman nyo, yung mismong eksena nyo, mga kapatid, ikaw lang talaga nakakalam yan At ang Diyos I believe at the end of all this, at the end of everything na yung kalagayan sitwasyon, may masasabi ka, may matitestify ka, Lord, nakilala kitang lubos. Kumilos ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayon pa lang, pwede ka na magpuri. Alam mo yung tawag dyan? Advanced worshiping. At tawag na advanced mag-isip. Nagpupuri ka na kahit wala pa. Kahit hindi mo pa nakikita, nagpupuri ka na sa ating Panginoon. Yan ang gusto ni Lord, mga kapatid. Yan ang totoong tiwala sa Panginoon na, Lord, thank you. Lord, mag-worship na ako kasi alam ko meron kang gagawin. Nakikita ko na. Hallelujah. Hindi ko man alam, pero alam ko kasama kita. Ayan ang talagang lubos na tiwala sa ating Diyos. Amen? Amen. At ikaw ay makakonsider dyan na the people that know their God. Hindi ka masasama dun sa isang part na the people who do wickedly and against the covenant na magiging corrupt. Ayaw natin maging corrupt, mga kapatid. Kaya kahit anong mangyari, tiwala lang tayo. Huwag tayo padala. Ang pinaka-vulnerable part natin, pinaka-vulnerable part ng isang Kristiyano, mga kapatid, sa time na siya'y sinusubok, diyan darating yung mga flattering words. Diyan tayo susubok, mga kapatid. Pero yan din yung testing time natin, ayan din ang pagkakataon ng Panginoon para siya ay mas lalong mag-glorify sa ating buhay. Pipili na lang tayo kung saang part ng ating kukunin. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. In this life, patapos na ako, mga kapatid. Ayun yung inaantay yung magic word. Yung magic word. Tayong lahat. Yun yung magic word. In this life, sa buhay na to, what are the things that we sought after? Ano ang hinahanap natin, mga kapatid? Yung fame ba? Yung power? Pagiging famous? Famous yan, daming likes, ang daming share. Or yung riches? Or do we seek God to know Him more?
And to know Him more. Iwan ko kayo sa ganong mga salita lang, mga kapatid. Sa araw-araw nating paglakad sa ating Panginoon, what are we seeking? Sa pagmulat pa lang natin sa umaga, paggising sa umaga, hindi sermon ng almusal, ha? Gising sa umaga, are we committed? Nagkaroon ba tayong commitment na, Lord, pagkagising pa lang or umagang-umaga pa lang, Panginoon, Ikaw na ang aking hahanapin. I will seek, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things. Ano yung all these things na yun? Kasama na itong mga bagay na. All these things shall be added unto you. O pagkagising pa lang natin sa umaga, ang hinahanap na natin is, paano ko mababayaran ang mga kailangang bayarin, bills. Papasok yun sa ating isip, but this is an encouragement to us, kapatid, to seek the face God. To seek the face of God. Hallelujah. And God will reveal Himself. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, pinangako ng Panginoon, sa mga naghahanap sa akin, masusumpungan nila ako. And I will show myself strong for them. Di ba? Napakasarap dalhin kanyang mga salita, mga kapatid. Amen, amen. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Awit tayong isang awit. Amen. Praise God, tayong lahat.